kalimutan mga hangal kayo! Hindi ako papayag na makatay nyo! Hetong sa inyo! Mabuti na lang may parating na sasakyan! Kuya! Ikaw ba yan? Talagang hindi kayo nauubos, ha? Uubusin kong lahi nyo! Oliver! Kuya! Ikaw nga! Salamat sa Diyos! Sakay! Bilisan mo! Uutasin ko mga yan! Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dale. Ang karanasang hindi ko malilimutan ay naganap noong ako ay 30 anyos pa lang. Dati akong caregiver sa isang bansa sa Europa. Unang buwan ko pa lamang doon nang maging biktima ng mga aswang ang aking asawa. Hindi ako nakauwi dahil hindi ko pa kayang bumili ng tiket. Tiniis ko ang 5 taon ng lungkot at pangungulila. Sa tulong ng isang kaibigang nurse na Pinoy ay inabot ko din ang 5 taon. Sa aking ika-5 taon, pinalad na manalo sa lottery. Ang pagbabalik ko dito sa aming bayan ay ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Ipagpasensya niyo na po kung hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar para na din sa kapakanan ng mga taong sangkot dito. Dahil sa galit na matagal kong kinimkim sa aking dibdib ay pinaghandaan ko ang pagharap sa mga aswang na pumaslang sa aking asawa. Samahan niyo po ako hanggang dulo at sana po ay kapulutan niyo ng aral ang kwento kong ito. Ayoko na sanang tumungtong sa lugar na to. Kinamumuhian ko ang baryong to. Pero pinaghandaan ko pagbabalik ko dito ngayon. Dahil basta nangyari kay Ate Maylin, Kuya. Alam mong dahilan, Oliver. Kagaya ngayon, kung hindi ako dumating baka ginawa ka ng hapunan ng mga aswang na yun. Oo nga eh. Mabuti na lang dumating ka. Ay, hindi lang naman ikaw ang nagtanim ng galit sa lugar na to eh. Pati ako. Kasi kasama ni Mama si Ate Maylin nang mapas lang sila ng mga aswang. Wala pa rin ipinagbago dito sa atin. Pagbaba ng highway, maglalakad pa rin. Dating daan na malikabok kapag tagaraw at maputi kapag umuulan. Ay, etong daan lang ang hindi pa nagbabago, Kuya eh. Malalaki ng bahay doon sa baryo natin. Marami ng mga sasakyan, asinsado na nga. Kinukupit kasi ng mga politikong nakaupo sa Kapitolyo at pati na rin dyan sa munisipyo. Talamak ang korupsyon dito sa atin. Teka, hindi mo nabanggit sa akin na may sasakyan ka na pala. oo, marami pa nito. Pasensya ka na hindi ko nasabi. Ang totoo, para sa'yo to eh. So sorpresahin sana kita kaya lang nasira plano ko dahil sa nangyari kanina. Teka nga lang, ano nga palang ginagawa mo dun? Sabi mo salubungin kita sa kanto, kaya naglakad ako papuntang kanto. Oo nga pala, sorry. Sino kayang lokong to? At akala mo binili ang kalsada kung makabusina? Mabuti na lang malapad ang kalsada. Kung hindi, makakabanggang lokong yun. Parang hindi naman taga rito ang abnoy na yan ah. May ihinagis na sako sa aripit ng palayan. Sandali nga, titingnan ko. Kuya, bumaba ka muna, tingnan mo. Taong laman ng sako, Kuya. Patay na to. Biktima ng aswang yan. Tingnan mo, biyak ang tiyan, tsaka may kagat sa liig. Talagang hindi tumitigil ang mga halimaw sa kanilang pamamaslang ha. Sandali, itawag natin sa pulis. Kawawang pamilya nito. Nang dumating ang mga pulis ay kinuha ang bangkay. Kulay lang at modelo ng sasakyan ang naibigay naming impormasyon sa kanila. Hindi naging matalas ang aming mata na makuha ang plate number ng sasakyan. Laking dismay ako nang dumating ako sa bahay ng aking ina. Nandun din ang kapatid ng nanay ko na si Tio Romy na ang kargang kahanginan sa ulo ay wagas. Abay, dumating ka na pala. At hindi ka ba lang nagpasabi? At nagdakapagluto ba lang ako ng masarap na hapunan? Lasing na naman po kayo ah. Walang ipinagbago ang lahat dito sa inyo. Nay, ano pong ginawa niyo sa perang ipinapadala ko? Sabi ko sa inyo, ipagawa itong bahay. Ano po ang nangyari at ang bahay na iniwan ko ay ganito pa rin ang dinatnan ko? Abay, nagbayad ako ng utang. Ano ba gusto mong mangyari? Hindi na ako kakain at dito na lang sa bahay idala ang mga pinapadala mo.
Hindi naman kalakihan ang ipinapadala mo Sa loob po ba ng 5 taon, hindi na kayo nakabayad sa sinasabi niyong utang? Kada buwan, nagpapadala ako ng 50 mil sa inyo bukod pa sa 500,000 piso na pinadala kong pampagawa nitong bahay. Na hindi ako namumulot ng pera sa Europa. Pinagpupuyatan ko po yun. Sana man lang naisip niyong sinupin kahit itong bahay lang. Teka lang, sinusumbatan mo ba itong ina mo sa mga naipadala mo, ha? Loko to, ha? Dinig ko hanggang banyo ang mga sinasabi mo, ngas ka. Hindi po ako nanunumbat, Chong. Sinasabi ko na nga ba eh. Naisa edad niyo ba yan? Nagdodroga pa kayo? Nagpapauto kayo dito sa kapatid mong adik? Habang buhay na kayo manginginom eh. Hoy! Mayabang tong ungas na to, ah. Baka gusto mong samain ka. Ayun na nga, Oliver. At baka hindi ako makapagpigil. Hoy, Dale. Kung hindi sa akin, wala ka dito sa mundo. Payabag ka. Buti pa yung kapatid sa labas. Alam na darating ka. Tama po kayo, Nay. Mabuti pa tong kapatid ko sa labas. Marunong pahalaga ng mga pinagpapaguran ko. Anong pagpapahalaga bang sinasabi mo, Dale? Hintayin na lang kita sa labas, kuya. Sige na ho. Hindi naman siguro mahalaga pang makipagtalo pa sa inyo. Enjoyin nyo na lang pag-inom ng alak at paghit-hit ng usok na ginagawa nyo na sa mahabang panahon. Sumama ako kay Oliver sa bahay niya sa kabilang barangay. Magkatabi lang naman ang lugar namin pero iisang kalsada ang dadaanan papasok dito. Lumaki kami ni Oliver na magkalaro dahil lagi akong dinadala ni tatay sa kanila. Hindi kasi magandang ehemplo ang nanay ko sa amin dahil manginginom ng alak si nanay at ang kapatid naman niya ay isang adik. Kaya malapit kami sa isa't isa. Saka hindi ko inisip kailanman na anak siya sa labas. Nasorpresa ako sa bahay niya. Ang dating bahay nila Tita Grace ay wala na. Bagong gawa ang bahay ni Dale. Fully furnished ito. Masinop dahil may bakod na konkreto na. Nung umalis ako ng Pilipinas, maliit lang ito at gawa sa light materials. Pero malaki na ang ipinagbago nito. Sino ba sa ating dalawang anak sa loob? Parang hindi naman pinakasalan ni tatay si nanay at si Tita Grace. Pasensya ka na kay nanay ha. Pasmado bibig nun, lalo na't nakainom. Okay lang yan. Sanay naman ako kay Tita Sita. Pero salamat, kuya. Salamat saan? Sa lahat ng tulong mo sa akin. Itong lote na kinatitiri ka ng bahay, akin na. Kung hindi sa tulong mo, hindi ko naman maipapagawa ito. Tsaka, hindi naman din ako makakatapos kung hindi mo ako tinulungan. Sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo lang? Dalawa lang naman tayong magkapatid. Ewan lang kung dalawa nga lang tayo. Wala namang ipinumana si tatay sa ating dalawa, kundi kagupuhan lang eh. Oo nga, no? Bakit nga pala magkaiba tayo ng apelido, kuya? Hermando ang ginamit ni tatay nung nakilala niya si nanay. At malamang, apelyido ni tatay ang Diboda nung nakilala naman si Tita Grace. Kaya sa birth certificate mo, ganun ang nakalagay. Baka nga. Maiba ako, kuya. Ilang buwan ang bakasyon mo? For good na ako dito. Talaga, kuya? Yes! Okay yun! Dito ka na tumira. Bahay mo din naman ito eh. Hindi. Ikaw ang titira sa akin. Kailangan kita sa mga gagawin ko. Marami tayong magiging trabaho. Teka lang, ano nga palang nangyari at nag-awol ka? Ayoko makasama sa mga sundalong nagiging tuta ng matataas na opisyal ng sandatahan. Nasunod-sunuran sa mga pinagagawa sa kanila na labag na sa tungkuling sinumpaan ko, kuya. Talagang ang korupsyon dito sa Pilipinas ay hindi kayang pigilan. Tama lang ang ginawa mo. Hindi bale. Meron tayong mahalagang bagay na kailangan maumpisahan. Para na rin sa mga mahal natin na nawala nang dahil sa mga salot na aswang na yan. Game ako dyan, kuya. Ano man yan? Gusto ko rin maipagiganti si mama. Matapos ang hapunang yun ay naglabas ng 2 boteng beer si Oliver. Lagi namin ginagawa ayon noong mga teenager pa kapag magkasama kami. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari sa akin noong panahong ipinaalam niya sa akin ang nangyari sa asawa ko at kay Tita Grace. Sa kanya ko lang din nasabi ang tungkol sa perang napalanunan ko sa lottery sa Europa. Pero ipinakiusap ko sa kanya na kailangan naming itago ang pagiging bilyonaryo ko at kikilos kami ng tahimik na 2. Kinabukasan, maaga kaming lumuwas sa bayan. Kailangang ipakita ko sa kanya ang magiging trabaho niya. Morning, sir. Miss Olga, this is my brother, Oliver. He's the one I told you. This is Miss Olga Jose, my personal secretary. Hello, Sir Oliver. Hi, Miss Olga. To my office, Miss Olga.
Okay, sir. Coffee or tea? 2 black coffee, please. Thank you, Miss Olga. Masayang nabigla ang kapatid ko nang malaman niyang siya na ang magiging manager ng car showroom ko. Dealer kami ng sikat na Japanese car at mayroon akong 4 na showroom sa mga key cities ng probinsya. Alam kong kakayanin niya ang managerial position dahil nakatapos naman siya ng business administration. Wala lang siyang mapasukan noong nakatapos na siya kaya napilitang mag-training sa sandatahan. Ang maghapong ito ay ginugol ni Oliver para sa training kasama ng mga salesman at nag-online training din siya. Late night na kaming umuwi. Hindi niya akalain na ang uuwian niyang bahay ko ay ganito. Ayon sa kanya ay sa mga pelikula lang niya nakikita at ang interior ay sa mga magazine lang makikita. Ilang araw ka na dito, kuya? Less na naman na. Hindi ko lang ipinalam sa inyo, lalo na kay nanay, dahil gusto ko ring sorpresahin siya. Tama naman ang ginawa ko. Na-sorpresa nga sila. Sandali lang. Initin ko lang itong ulam na nandito sa ref. Ako na lang dyan, kuya. Kayang-kaya ko yan. O sige, may titingnan lang ako sa salas. Oliver, nandito nga pala ang switch ng lahat ng ilaw natin sa labas. Ngayon, itong gate lang ang may ilaw. Okay. Wala ba tayong kanin, kuya? Hindi ako nagkakanin. Malakas magbatas ng sugar ang kanin tsaka malakas makataba. Pero kung gusto mo ng kanin, may bigas dyan sa dispenser. Inihanda ko talaga yan para sa'yo. Kaya pala hindi man lang umalsa yung tiyan mo, ha? Consistent ang abs. Kailangan Sa Europe, hindi nagkakanin ng tao. Kadalasan patatas, tinapay, o kaya pasta ang source ng carbo doon. Kaya sanayan lang din. Okay. Sige, ako din pagpapasta. Kain na tayo. O sige, gutom na ako Halos hating gabi na habang nagkakape kaming magkapatid sa salas ay kita namin ang pagpasok ng 4 na lalaki sa loob ng bakuran. Dahil one-way mirror lang naman ang dingding at sarado ang ilaw sa loob, hindi kami makikita sa labas na nakaupo sa loob. Dahil lampshade lang ang bukas na nasa sulok pa ay hindi nila kami nakikita. Maingat ang mga kilos namin na hindi nila namalayan. Kuya, ang daming armas nito, Oo, pinaghandaan ko din naman ganitong pagkakataon. Itong pistols ang gagamitin ko. Okay, lahat ng mga yan ay silver bullet ang bala. Mapatao man yan o aswang pa, hindi sila sasantuin ng mga bala nito. Tayo na. Dito natin sa likod sasalubungin. Hindi naman nila maaakit ang mga grills dahil may ground ang mga yon. Kaya huwag kang kakapit doon, ha? Safe ang bahay mo, kuya, ha? High-tech, ha? Napakalakas naman ang loob mong pumasok! Lakas mong uwas ka, ha? Ikaw ang ungas! Tayo! At nang makita kong tapang mo! Gigripuhan kitang hambog ka! Ganun ba? Ikaw munang lalagyan ko ng gripo! Papatayin kita! Tapang mo masyado, ha? Bagay sa inyo binibigyan ng souvenir. Isa ka pa! Ikaw bawg ka! Dito ka dapat lumikit sa rehas! Dito ka rin! Tikman mo ang lakas nitong rehas! Ungas! Dinala ng mga pulis ang 4 na lalaking nangahas na pumasok sa bahay ko. Nagtaka si Oliver sa biglang pagdating nila. Hindi niya alam na pumapasok pa lang ang manloloob ay nakapag-send na ako ng emergency signal sa istasyon ng pulis. Sumunod kami sa pulis para makilala ang mga yon. Ang leader nila ay si Max Simot. May record na ito ng drug dealing at ang pagiging user. Pero may malakas na padrino at nailalabas siya. Ngayon ay nakaposa silang 4 sa ospital. Sino kaya ang malakas na nagpapiyansa sa kanya? Para makahanap ng sagot ay nakipagkita kami kay Technical Sergeant Chona Garon. Kailan ka ba dumating ng Pilipinas? At ngayon ka lang nagpakita? Mga 3 linggo na. Kapatid ko si Oliver. Hello, Sarge. Upo nga muna tayo. Oo, kilala ko siya. Hindi ba siya ang best man mo nang kinasal kayo ni Maylene? Oops, sorry. Ako nga yun. Pinsan mo pala si Ate Maylene? Oo, para kaming kambal tukunon, kaya lang. Okay lang. Tungkol dun sa itinawag ko sa'yo, anong balita? Hindi malinaw ang detalye kung sinong padrino ng ungas na yon. Sa kabilang bayan niyo nakulong dati.
Meron daw misteryoso naglakad para mailabas. Pero ayon sa source ko, involve yung Maximot sa sindikato ng droga. Sabi parang miyembro din daw ng kulto si Max. Hindi lang matunto ng lungga nila dahil palipat-lipat daw ng mga lokasyon. Malamang malakas ang kapit ng padrino niya. Baka mapera. O baka naman may kakaibang karismang kinakapitan niya. Lalo ay kasapi pala ng kulto. Alam naman natin kung gaano kabulok ang sistema dito sa atin. Okay, pero kakailanganin kita sa mga susunod na araw. Basta kaya ko, di kita tatanggihan. O paano, mauna na ako. May duty pa ako eh. Ingat kayo. Okay, see you around. Parang lalong dumami ang mga tanong ko sa isip, pero binaliwala ko muna yun. Scheduled ang maghapon ko ngayon. Bago kami tumuloy sa showroom, dumaan na kami sa mall. Binilhan ko ng mga akmang kasuotan ang kapatid ko para sa kanyang trabaho. Tinatanggihan lahat ng ipasukat ko pero wala naman siyang magagawa dahil kailangan niyang maging akma ang kasuotan sa kanyang posisyon. Gwapo naman ang ating branch manager. Bagay pala sa iyong nakasuit, Sir Oliver. Okay, hetong mga appointment ngayon. Thank you, Miss Olga. For the meantime, si Miss Olga muna ang secretary mo. Hanggang hindi pa tayo nakakapag-hire. Okay lang po, sir. Anyway, heto pong lokasyon ng mga lumang bahay na ibinibenta sa San Cristobal, Santa Ofelia. At ito po, sir, medyo gawing bundok na. Malaman siya na sa laki. Kasama sa pagbebenta ng bahay ang lupaing nasa likod nito. Ayon sa broker, nasa 7 hektarya ang lupain na pwedeng sakahin. Saang lugar yan? Interesado ako sa malamansong yan. Sa San Mariano, sir. San Mariano? Katabing bayan ng Natividad? Kuya, di ba taga dyan si Ate Maylin? Oo. Okay, Miss Olga. Mag-set ka ng meeting sa broker this afternoon. Gusto kong makita ang property na yan. Noted, sir. Mabilis akong nagka-interes sa malamansyong bahay na yon. Lalo pa at doon ang bayan ng aking yumaong asawa. Ako sana ang pupunta sa opisina ng real estate pero silang dumating sa aking opisina. Inalam ko kung bakit pinagbibili ang bahay. Nasaan ang may-ari at ang mga legalidad ng pagbebenta at kung malinis ang titulo ng bahay at lupa. Nagbigay ng oras ang broker para isama kami kinabukasan sa ibinebentang property. Nang matapos ng meeting namin sa broker, ipinaplano ko naman ang gagawin sa mansyon na iyon. Tinawagan ko si Chona ng gabing yun para magkita kami kinabukasan. Chona? Mag-iingat kayo ni Oliver. Nakatakas si Max at ang mga kasama niya. Ihahatid na namang pulis dito sa presinto na makatanggap kami ng tawag na may bumangga sa mobil na sinasakyan nila. Parang nakatakas sa mga yon. Sabi ng driver ng mobil, ang mga nagbataka sa kanila parang mga aswang na high sa droga. Tumuturo daw ang laway na parang nauulol na aso. Salamat sa paalala. Teka, uuwi ka pa ba ng San Mariano ngayon? Gusto mo, sunduin ka na lang namin dyan. 1 oras bago ako mag-off. Medyo delikado umuwi ng San Mariano ngayon. Umaatake na naman pala mga aswang. Okay, wag kang aalis. Hintayin mo kami at susunduin ka namin. Tara, susunduin natin si Chona. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Chona? Kay Chona wala pa, pero dun sa grupo na namasok dito, nakatakas daw. Kulang na lang i-turn on ko ang turbocharger para mas madaling makarating sa presinto. Hindi maganda ang pakiramdam ko nang marinig kong nakatakas ang grupo ni Max at mayroon bang involved na aswang. Ayokong mangyari kay Chona ang nangyari sa aking asawa. Kaya bago pa mag-off duty si Chona ay naghihintay na kami sa labas. Paglabas ni Chona, nakita niya kami kaagad dahil nag-flash ako ng ilaw. Pinalipat ko si Oliver sa kotse ni Chona para siya na ang mag-drive. Nagulat pa ito sa iniutos ko, pero ngiti lang ang itinugon ko sa kanya. Nang makarating sa bahay, nag-midnight snacks lang kami at isinama ko na siya sa guest room. Kinabukasan, nagising akong nagluluto ng almusal ang dalawa. Ay, kuya, morning! Ganda umaga. Pasensya ka na. Nakialam na ako dito sa kusina mo. Walang problema. Okay ka ganyan na eh. Feel at home kayo. Sobrang asenso ka na, Dale. Masaya ako para sa'yo. Lahat ng mga gamit mo dito sa kusina mo, high-tech. Kuya, black coffee. Sarge, coffee with cream.
Etong pancake kuya, si Sargento nagluto. Salamat, Oliver. Bawal ang pindasan ng luto ni Sarge, ha? Natatandaan mo pa talaga yon. Grabe ka. Oo nga pala kuya, tumawag si Tita Sita. Pinasasabi na bigyan mo daw siya ng pera. Kasalukuyan kong pinagagawa ang bahay niya. Pinadalhan ko na rin sila ng pagkain kailangan niya. Hayaan muna natin si nanay at malamang pangbote lang o pang drogang inuungot nun. Kapag binigyan ko pa siya ng cash, kinukonsinti ko siya sa mga mali niya. Kailangan niya magising at magbago. Matanda na siya eh. Yes, Miss Olga? Alright. Kasama ko si Oliver. I'll see you later. Kagaya ng setup kagabi, magkasama sina Oliver at Chona. Day off naman ni Sargento ngayon at pwede siyang sumama sa amin. 2 oras din ang itinagal namin sa biyahe. Alam ni Chona ang lugar kaya doon na kami nagkita ng broker. Sa bukana pa lang ng bahay, mababakas ang marangyang pamumuhay ng tumira dito. Matatawag na ngang mansyon ito dahil mayroon siyang 10 malalaking kwarto, maluwang na salas at kusina, may pool sa tagiliran at naliligid ito ng mga namumungang punong kahoy. Nagtapos kami ng usapan ng broker. Naiwan kami para tingnan pa ang mga dapat ayusin dito. Nasaan ang dating may-ari nito, Jonah? Matagal lang patay ang may-ari nito. Minana naman nung anak. Tapos, nag-migrate sa Australia yung mag-anak. Kumuha ng caretaker dito. Kaya lang, napaslang din sila. Nalaman lang dahil umaalingaso na hanggang dito sa labas ang naagdas din ng katawan. Ha? Ibig mong sabihin, kinamatayan na ang mansyon na yan? Oo, ayon sa medical legal, ang kaso, ang mayamang may-ari nito at ang sa mga caretaker ay pareho lang. Nasaid ang dugo nila at ang pagkuha ng kanilang internal organ. Ang puso nila ay senyales ng karahasan dahil sa mga baling buto sa likod ng mga biktima. Parang may ibang tao dito. Parang may tumakbo dun sa hall. Tama si Oliver. May ibang nandito sa loob. Para kasing may mga matang kanina pa nakatingin sa atin eh. Ano yun? Parang may umaangil. Umanda kayo. Hindi magandang kutob ko sa mga kaluskus dito. Sinasabi ko na nga, Abay, pinamamahayan niyo itong mansyon, mga aswang kayo! Panginoon ko, ang dami nila! Sige! Sugod! Mga anak kayo ng kadiliman! Kumain kayo ng bala, mga salot kayo! Pagpapayarin ko kayong lahat ng mga ungas kayo! Nakatakas yung isa! Tumalon sa bintana! Hindi ka makakalayo, ungas ka! Tayo na! Pasukin natin lahat ng mga kwarto. Baka meron pa. Doon kayong dalawa! Wala na dito. Wala na din dito. Nabuksan naming lahat ang mga kwarto sa unang palapag at wala na kaming nakita pang naroon. Pero sa ground floor, mayroon isang kwartong nabuksan kami na may mga parapernalya. Nawiwirduhan kami na inabutan naming may mga aswang na namamahay dito. Sila din kaya ang mga gumagamit ng droga. Mistulang drug din ang pamamasaysay ng kwartong ito. Hanggang sa likod bahay, naikot na namin pero wala na kaming nakitang aswang. Kinabukasan, pumunta ako sa isang construction firm para sa renovation ng mansyon. Sa tulong naman ni Chona, nakakuha kami ng mga taong maglilinis doon. Bagamat takot ang mga taong pumasok sa loob ng mansyon, ipinangako kong babantayan ko sila para makasigurong walang mapapahamak. Kuya, sinong titira dito sa lumang mansyon na binili mo? Patitirahin natin dito ang mga salot sa bayan. Kaya kailangan lagyan ng grill ang mga bintana at pinto. Yung 2 pinakamalaking kwarto, ipapagawa kong magnetic wall. Kaya naman daw gawin ng inhenyero ng firm na kinausap ko. Ibig mong sabihin, gagawin mong kulungan ng aswang ang mansyong ito? Oo. Kaya makipagkita tayo kay Nicolas Sosa bukas. Sino yun? Isang albularyong manunugis. Kailangan natin ang tulong niya para makahingi tayo ng armas na magagamit natin. May kinontrata na rin akong gagawa ng busal-ugag na gawa sa alloy para hindi kayang tunawin ang mga laway nila. Ha? Sinong gagamit ng busal, kuya? Ang mga titira dito. Nandito sa ibaba ang 2 malalaking kwarto. Kaya titipagin ang pader ng left wing at palalagyan ko ng entrance na kasya lang sa likod ng sasakyan. Kaya fully remote controlled ang buong mansyon.
Bukas nila sisimulan ang renovation dito. Malaking gagastusin mo kuya sa mga plano mong yan ah. Ayos lang. Basta magkaroon ng katahimikan sa bayang ito. At pati ng karatig bayan. Dito na rin matatapos ang buhay nilang natitira pa sa mundo. Sumisigaw sa taas kuya. Sa taas, dali! Ano pong nangyari dito? Oh God, mga kalansay sa loob ng mga closet. Pinamamahayan na nga ng aswang. Pinagtaguan pa ng mga ebidensya ng krimen. Kuya, pakibuksan niyo pong lahat ng mga cabinet sa lahat ng mga kwarto. Lahat din po ng mga gamit na pakikinabangan niyo ay ilabas na rin para maiuwi niyo mamaya. Kailangan pong mabakante natin ang buong mansyon. Walang iiwanang muebles dito sa loob. Anong gagawin natin sa mga ito kuya? Tatawagin ko si Jonah para makita nila ang mga yan. Kailangan nila ng forensic dito. Dumating ang mga pulis para magsiyasat. Kinuha nilang mga kalansay na laman ng ilang kabinet. Tumawag ako na maghahakot ng mga muebles na pakikinabangan dito. Ipinamigay ko na lang sa mga naglinis para magamit nila. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa address na ibinigay ni Miss Olga. Naabutan namin si Nicolas Sausa na gumagawa ng hintura. Alam na niya ang sadya namin sa kanya. Natutuwa ako sa pagdating niya at mayroon na ding may lakas na loob na madugis at humarap sa kanila. Mahabang panahon din ang pamiminsala nila sa probinsyang ito. Tatang, gusto po namin na magkaroon ng armas na magagamit naming panlaban sa mga aswang na mapaparalisa lang sila. Yung hindi sila mapapatay kagad. Akit naman bubuhayin mo pa ang mga salot na yon kung makaharap mo sila. Gusto ko po maramdaman nila ang sakit at hirap na ipinaparamdam nila sa mga nabibiktima nila at sa mga naiiwan ng mga napapaslang nila. Yung armas po na iindahin nila ang sakit. Makakapagpahina po sa kanila pero hindi nila ikamamatay. Meron naman. Sandali at kukunin ko. Gaano katagal ang pag-aayos ng mansyon kuya? 1 week or less. Yan ang sinabi ko sa kanila. Kaya nila yun? Kakayanin nila yon dahil marami silang taong magtatrabaho. Narito ang mga buntot ng pagi. Ito ay parang apoy nagguguhit sa katawan nila kapag nalatayan nito at makakapagpahina sa kanila. Meron po kaya tayong magagamit na proteksyon para naman sa ating sarili kapag humaharap tayo sa panganib? Mayroon naman mga anak, panalangin at matibay na pananalig sa Diyos. Ang lahat ng mga armas natin ay mas magiging mabisa kung may kalakip na panalangin. Tama si Tata Nicolas. Mas matibay na kalasag ang panalangin. Parang nagising ako sa matagal na pagkakatulog. Dahil magmula nang mawala ang aking asawa, naramdaman kong lumayo ako sa Diyos. Lalo na nang manalo ako sa lottery. Pakiramdam ko puro na lang paghihiganti ang laman ng isip ko. Nakalimutan ko na yata ang nagbigay ng lahat ng biyaya sa akin. Pagkatapos na maibigay ni Tata Nicolas ang armas sa amin, nagsabi siyang nais niyang makatulong sa aming misyon. Kaya inalok ko siyang sumama sa amin. Mahirap siyang kumbinsihin pero napapayag ko din. Nakita ko ang pamamasaysay ng pamumuhay niya kaya inalok ko siya. Wala namang asawa at anak si Tata Nicolas kaya wala naman siyang aalalahaning maiiwan sa kubo niya. Dumiretso kami sa mansyong ipinapaayos ko. Gusto mo bang tumira dito, Tata Nicolas? Dito mo ba ako patitirahin? Dito nga po. Kapag natapos to, kailangan pong merong tagatingin dito. Mayor, ang dating ni Tata Nicolas dito ah. Napansin mo bang sasakyan na yun kuya? Nakailang balik na yata yun ah. Nagdududa kang aswang ang sakay nun, di ba? Parang ganun na nga po tata. Alam mo, may mga aswang na kimi o mahiyain. Mga walang kibo ay pasulyap-sulyap lang kung tumingin. Kasi maraming tao na ngayon ang kayang kumilatis ng aswang o hindi ang kaharap. Kapag baligtad ang kanyang tautauhan, ay garantisadong aswang ngayon. Pero ang mga aswang din ay iba. Mga arugante. Kasi nga ay gumagamit din sila ng bawal na droga para mas aktibo ang kanilang mga ulirat. Paano niyo po nalaman yan, Tata? Talamak ang droga sa probinsya natin. At mayroon akong nakaharap na mga lalaking lango sa droga.
Nang masaktan sila ng buntot ng pagi, ay doon lamang lumabas ang magiging aswang nila. Aba! Magsinapa kayo! Sino mga bangag na yan? Pumapasok na sila dito sa loob, kuya! Kaya niyo bang gumapang papasok sa loob, tata? Dito lang ako sa malapad na poste, Dale. Kakailanganin mo ang lakas ko. Maniwala ka. Sige ho, huwag kayong aalis dyan habang nagpuputukan pa. Bubutasin kong noo nyo! Ungas ka! Isa ka pa! Wala nang pala mga ungas. Pumapasok silang lahat. Hindi ordinaryong mga tao yan, Dale. Kuya, mga aswang ang mga kumag na ito! Lalo nyo lang akong ginalit, mga aswang kayo! Nagkasalot kayo! Nang humupa ang putukan ay nakasilip lahat sa bintana ang mga taong abala na nagtatrabaho kanina. Mangha silang lahat nang makita nilang umuusok ang katawan ng mga aswang na umatake kahit maaga pa. Balik sa trabaho ang lahat. Hanggang sa sumapit ang oras ng pag-uwi nila ng hapon. Walang iniwang bukas na maaring pasukan ng sino mang mangangahas na pasukin ng mansyon dahil inuna nilang lahat ang pagkakabit ng mga grills sa lahat ng port of entry. Parang hindi ako nababagay na maupo dito sa pagkainan nyo, Dale. Ano po bang sinasabi niyo, Tata Nicolas? Maupo na kayo at malapit na pong maluto itong pangmalakasang beef curry ni Oliver. Nako, Tata Nicolas, kapag natikpan niyo po itong luto ko, malilimutan mo stress ninyo sa buhay. Hey, salamat. At hindi kayo kagaya ng iba na nagkalaman ng barya ang bulsa ay umabang na. May mga ako ng usapan. Sigurado ka ba sa mga plano mo, Dale? Oo naman po. Sa tingin niyo po ba mali ang iniisip kong paglipol sa kanila? Hindi naman. Kaya lang, magastos at baka mahirapan tayo. Alam ko po yun. Kung tungkol po sa gastos, may budget po ako para doon. Gusto ko pong magkaroon ng katarungan ng kamatayan ng aking asawa. Sandali lang po. Hello? Okay, sandali lang. Bro, pakisundo sa gate si Chona. Okay lang? Sure, nandyan pala sa Sorrento Beauty. Gusto ko lang na maunawaan mo na gagawin natin ito. Hindi dahil para makaganti, kundi para sa kapakanan at kapanatagan ng nakararami. Ang paghihiganti ay magbibigay sa iyo ng mabigat na dalahin sa iyong timdim. Sana, kapag naisakituparan na natin ang mga plano mo, ay magkaroon ng kapanatagan ng isip at puso mo. Tama po kayo, Tata Nicolas. Magkakaroon lang po ng kapanatagan ng isipan ko kapag nakita ko silang masahol pa sa presong nararanasan nila. Good evening. May bisita pala kayo? Good evening. Upo ka na dito. Si Tata Nicolas, si Sargento Chona Garon po. Pinsan po ng iba kong asawa. Guys, kailangan doble ingat tayo. Hindi pa rin nahuhuli si Maximot at ang mga kasama niya. Sila ang most wanted dito ngayon sa buong probinsya. May presyong ulo niya ngayon. Hindi ba yan ang nababalitang nagtutulak daw ng droga dito? Yun nga po ang sabi-sabi. Nag-positive din po siya sa drug test. Madulas ang lalaking yun, ano? May tama na sa hita, nakatakas pa. Hanggat hindi napuputol ang puno, patuloy na dadami ang sanga. Kaya ang dapat na mahuli ng mga otoridad dito ay ang pinuno nila. Matapos ang hapunan, inihatid ni Oliver si Tata Nicolas sa isang guest room sa unang palapag. Si Chona nakaupo pa rin sa sofa. Hindi pa daw inaantok kaya gumawa ako ng tsa. Kagaya ng nakagawian ko dito, sa labas lang bukas ang ilaw. Pagbaba ni Oliver, diretso siyang umupo sa tapat ni Chona. Alam kong kursunada ni Oliver si Chona, kaya binibigyan ko ng pagkakataon ng kapatid ko para makapalagay ang loob si Chona. Ito ang dahilan kung bakit iniimbitahan ko si Chona na huwag nang uuwi sa kanila kapag gabi na ang tapos ng duty niya. Masaya akong makita si Oliver na nakangiti lagi. Lumaki kasi siyang mag-isa at ako lang ang daingan niya sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Kaya nung nasa Europa ako, hindi ko siya pinabayaan. Pagka-serve ko ng tsaa, umakyat na ako sa kwarto ko at iniwan ko silang dalawa sa ibaba para magkasarilinan. Yes, Miss Olga? Sir, tumawag yung mag
magkakabit ng mga kamera sa mansyon bukas. Anong oras daw kaya posible na nandun kayo sa site? Around 9 in the morning, Kamo. Alright then. Good night, sir. Thank you, Miss Olga. Good night. Napakasipag naman itong sekretary ko. Kahit late night, alerto pa rin sa pagre-report. Mabuti na lang nakontak ko siya bago pa ako bumalik dito sa Pilipinas. Sino nga ba si Olga Jose? Nakilala ko siya dahil kay tatay. Basta ang pagpapakilala ni tatay sa kanya sa akin noon ay anak ng kanyang kumpare. Simula noon, naging magkaibigan kami. Nagkikita kami sa eskwelahan noon. Elementary pa ako noon at siya naman ay practice teacher na sa high school. Pareho sila ng bayan na pinagmulan ni tatay kaya magkakilala sila. Sa pagbabalik tanaw ko, inabutan na ako ng antok hanggang maidlip ng tuluyan. Ginising ako ng alarm clock na nakaset sa aking cellphone. 8:00 ng umaga nang umalis kami ng bahay ko. Pagkatapos kong mag-check ng mga mail na iwan na si Oliver doon, kailangan niyang matutuhang maigi ang kanyang bagong trabaho. Isinama ko naman si Olga papuntang site. Masayang nagkita sina Olga at Tata Nicolas dahil matagal na silang magkakilala. Pagdating namin doon ay napahanga ako ng mga tauhan ni Engineer Filaggio. Malayo na ang mansyon sa dating itsura nito. Mabilis magtrabaho ang mga tauhan niya. Naikabit na ang mga bulletproof na window glass. Sa loob naman ay pinturado na rin. Kasalukuyan nilang ginagawa ang 2 malaking kwarto na magnetic wall at ceiling. Alloy flooring at walang mga pinto na dadaanan para makapasok sa loob ng mansyon maliban sa pinto sa labas. Remote controlled ang pintong metal nito. Kasabay noon ay ang pagkakabit ng mga hidden camera sa lahat ng kwarto maging sa iba pang bahagi ng mansyon. Miss Olga, pakitawagan si Oliver na huwag nang sumunod dito. Pupuntahan natin si nanay. Noted, sir. Sumama po kayo, Tata Nicolas, na makilala niyong nanay ko. Ilang araw ko na din siyang hindi nabibisita. Sana, inabago naman sa kanila doon. Ayoko namang magmukha siyang kawawa. Sige, gusto ko ding makilala ang ina mo. Mag-lunch muna tayo bago tumuloy doon kila nanay. Baka wala na naman tayo makakain doon. Marami naman pong kainan sa daan. Kung okay lang sa'yo na kumain tayo sa point-point. Oo naman, Miss Olga. Ako pa ba maginarte? Sanay ako doon. Talaga ba, sir? Nakasuit ka tapos nakasakay ka sa German car. Ma'am Jose, sinuwerte lang ako magkapera. Pero ako pa rin ang dating nagtitinda ng basahan kapag walang pasok sa eskwela. Nakikipagdanim ng palay at nakikigapas din kapag anihan na. Hindi naman kailangan magbago ang ugali ng tao kapag nagkalaman na ang bulsay. Kahanga-hanga ka, sir. Saka hindi ka maramot. Sana lahat ng yumayaman ay katulad mo. Alam kong sino siya dati. Oh, tingnan nyo dito. Maliwalas ang paligid. Malamig pa. Dami nakaparadang sasakyan. Masarap sigurong pagkain nila dyan. Oh, subukan natin. Tayo na. Nasa tabing highway ang kainan na ito. Maraming kumakain sa loob pero mayroon pang bakanting mesa kaya doon na kami umupo. Yari sa kawayan at kugon ang kainan na ito. Pero hindi lang ito ang restaurant dito. Maraming magkakatabi sila. Dahil kambing ang specialty nila, umorder kami ng papaitan at kaldereta. Habang naghihintay kaming mai-serve ang order ay patuloy pang may pumaparadang sasakyan sa harap. Nagbabaan ang mga sakay ng 2 kotseng puti. Mabilis silang makita dahil open space ito. Nang pumasok ang 2, nakaramdam ako ng kakaibang presensya nila. Sumunod pa ang 2 na umupo sa mesang nasa tapat namin. Ang sakay naman ng isang sasakyan ay mag-anak na umupo sa sulok na malayo sa kanila. Nagkatinginan kami ni Tata Nicolas. Oh, ay haya na palang order natin. Something is off, sir. Parang mga nakainom yata ang nasa tapat mo, Olga. Hindi lang po yun. Mga nangangalit po ang mga ipin. Parang mga nakahay. Hayaan lang natin sila. Huwag lang silang manggugulo dito. Parang kilala kong papalapit na to eh. Parang si Max to ha. Naka-shades lang ang loko at nakasombrero. May sinasabi ka ba din? Eh, kumain na lang tayo at nagugutom na ako. Opo, Tata Nicolas. Isa Olga. Lilipat ako sa tabi mo. Okay, sir. I got it. Pumusog ka nga doon. Nakabara ka sa pwesto ng iba. Excuse me?
Maluwang ang pagitan ng mesa namin sa inyo, kaya huwag kayong bastos. Pare, huwag kang garamugam. Matuto kang rumispeto sa kapwa, lalo na sa mga babae. Okay na meron ka. Naghahanap ka ng sakit ng katawan, ha? Loko ka! Ano ba hinihintay niyo? Upakan sila! Sinasabi ko na nga bang ikaw ang takas sa mga pulis eh. Hindi ka na makakatakas ngayon, ungas ka! Isa ka pa! Anak ka ng dedeng, ang sakit ko na! Mga bangang kayo, ha? Itong bagay sa katulad mo! Nagtakbo ka ng mga loko. Bumalik kayo rito, mga kuma! Mga anak kayo ng mga buhayang adik! Miss Olga, tawagan mo si Sargento Garon. Nandito ka mong most wanted ng bayang to. Copy, sir. Hindi ko pinakawalan si Max hanggang dumating sina Chona. Dinala sa presinto si Max pero nakatakbo ang mga lalaking kasama niya. Humingi ako ng paumanhin sa may-ari ng restaurant pero siya rin ay nagpasalamat sa amin dahil madalas daw doon ang grupo na kumakain ng hindi nagbabayad. Marami nga daw customer ang natatakot sa grupo ng mga adik na yon. Nagpasalamat din sa amin ang mga nakasaksi sa nangyari. Ganun pa man ay binayaran ko pa rin ang mga gamit na nasira. Binigyan kami ng libreng tanghalian na may-ari ng restaurant. Bago kami matapos kumain, nag-order ako ng takeout para kay Oliver. Dumiretso kami sa lugar ni nanay para makita ko ang ipinapagawa kong bahay niya. Aba, may magaling pala akong bisita. Ay, mabuti naman at pumunta ka dito. Kaaga niyo naman po yatang lasing, Nay. Paano po? Nako, hindi na kailangan nagpabano-banong ganyan. Ibigyan mo na lang ako ng pera. Mas patutuwa pa ako. Hindi ho ba? Kapapadala ko lang ng 20 mil sa inyo? Nako, naubos na yun. Sino bang nagdala, Miss Olga? Si Senon, sir. Aba, buhay ka pa pala, Olga Jose. Akala ko matagal ka nagtinabunan ng lupa. Maraming namamatay sa maling akala. 3 araw pa lang po nakakalipas, ubus na? Anong paggastos pong ginagawa nyo? Hoy, ano bang 20 mil kung ikukumpara mo sa milyong piso mong ipinabili sa lumang mansyon sa kabilang bayan, ha? Ibig kaya bagan ka rin ano. Ipinapagawa mo itong bahay ko para hindi ka kahiya-hiya sa mga taong makakaalam na bumili ka ng mansyon. Samantalang ang taong nagpalaki sa'yo, kahit hindi ka kaano-ano ay nakatira sa barong-barong. Ho? Anong ibig nyo sabihin? Hindi nyo ako anak? Sige, mahal. Sabihin mo kung anong totoo para malaman ng mayabang na ito kung ano mo siya. Sige, Mahal? Ano ho bang ibig nyo sabihin? maganda nga sigurong malaman mo ang totoo. Makasakaling tumanaw ka ng utang na loob. Inuwi ka lang dito sa akin ng ama mo noong magkalibin kami. Siyempre, gwapo ang ama mo, kaya akong taga ay tinanggap ka kahit sukal na sukal ang loob ko. Anak ka niya sa isang kulihiyalang naloko ng ama mong babaero. Pero mas taga ang ama mo dahil hindi niya alam na nililibas ko lang din ang kita niya. Kasi kahit isang beses ay hindi kami nagsiping ng ama mo dahil inuuto ko lang siya. Nandito ang tunay kong asawa, si Robbie. Kaya naman ho pala eh. Kaya naman pala, ano? Kaya ho pala kahit minsan hindi ko naramdaman na itinuring nyo akong anak. Kasi bata pa ako, binubuhay ko na kayo. Lahat ng kinikita ko sa pagtitinda ng basahan, kinukuha nyo. Lahat ng perang itinatago ko kapag taniman ng palay at anihan, ay pwersahan yung kinukuha. Kasi wala kayong pakialam sa akin. Abay, siyempre. Para may pambili ako ng pagkain. Talaga namang pakainin pa kita wala naman tayong relasyon. Kaya nga kahit dito ka lang natutulong sa labas ng bahay at pinapapaka ng lamok, wala akong pakialam sa'yo Tama nga po kayo. Kailangan kong tumanaw ng malaking utang na loob sa inyong mag-asawa. Abay, dapat lang. Sir, okay ka lang. I'm good. Mag-issue ka ng checking ngayon sa kanila bilang bayad sa mga pagpapahirap nila sa akin. Sir, $1 million is more than enough. eto sir. Sigurado ka dito? Sapat na ho yan sa lahat ng sakit ng katawan na pamamalo nyo sa akin. Sa lahat ng gutom na inabot ko sa inyo. Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Dahil sa susunod na magkaharap-harap pa tayo, meron na manghihiram ng mukha sa aso.
Pagsakay namin ng sasakyan, pinasibad ko na at hindi man lang lumingon pa. Nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Binigyan nila ako ng oras para makahinga sa mga naganap. Tama lang pala na minahal ko ang nag-iisa kong kapatid dahil siya lang pala ang tunay kong pamilya. Dumiretso kami sa showroom. Ininit ni Miss Olga ang pagkaing dala namin para kay Oliver. Pinilit kong makabawi sa masakit na katotohanang sumampal sa akin. Ayokong maapektuhan silang lahat sa mga sama ng loob ko. Pinili kong wag na munang sabihin kay Oliver ang katotohanan. Sarap naman itong kaldereta, kuya. Sabayan niyo naman ako. Sige lang, kumain ka lang dyan. Sir, coffee. Kayo po, Tata Nicolas. Ay, sige nga. At mukhang masarap ang kape din sa opisina nyo. Kalamig pa naman dito at lakas ng aircon. Okay. Oo nga pala, may cash na pumasok sa kaha today. Tinawagan ko lang mga batchmates ko at nagsuguro naman dito. Really? That's great. Congratulations. Thanks, kuya. Magaling ang trainer ko eh. Nabawi ng saya ni Oliver ang pagkadismaya ko sa mga taong kinalakihan ko. Nang magsarado ang showroom, inimbitahan ko si Miss Olga na sa bahay na mag-dinner. Nagpaunlak naman siya. Kaya bago kami umuwi, namili muna kami ng mailulutong pang-dinner at idinamay na rin namin hanggang pang-midnight snacks. Maaga ding nag-off duty si Chona kaya kasabay din namin siyang umuwi sa bahay ko. Nagkakatuwaan kami habang nagluluto na parang walang nangyaring hindi maganda sa araw na yon na lilipas. Pagkatapos ng masayang dinner, naglabas ako ng maiinom, pampagana sa kwentuhan at pampaantok na din. Today is the most memorable day of my life. Masayang araw na maitatala sa history ng buhay ko. All guilt was gone. Akala ko kasi masamang anak ako. Ang bait mo kayang anak at kapatid. Siguro yung guilt na sinasabi mo kasi ayaw mong tanggapin na magkamukha tayo. Pero ngayon, tanggap mo na bang magkawig tayo? Tanggap na tanggap ko, tol. Oh, bakit mo tinititigan si Miss Olga, Tata Nicolas? Wala naman. Natutuwa lang ako sa mga ngiti ni Olga. O ikaw naman kailan ka mag-aasawa uli? Sabi mo malungkot ang mag-isa. Mahabang panahon na mula nang mabiyudo ka ng asawa mo. Baka naman panahon na para maghanap ka na ng makakasama. Kapag po may makakasama na sa buhay ang kapatid ko. Dapat nga ikaw ang mauna, kuya eh. Kung ako, malabo pa ako makapag-asawa. May nagugustuhan na sana ako. Kaya lang, hindi ako bet. Nako, pipila na magkakagusto sa'yo niyan, Sir Oliver. Di kotse ka na ngayon, dinektay pa. Niligawan mo na dapat para nalaman mo kung papasa ka ba o hindi. Tama ba ako, Miss Olga? Tama ka naman, Sargento. Alas 4 na ng umaga, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hindi yata ako tinablan ng beer na ininom ko. O talagang mahirap makatulog kapag ang isip ay puno ng katanungan na mahirap mabigyan ng kasagutan. Sino nga kaya ang tunay kong ina? Nasaan na kaya siya ngayon? Naiisip kaya niya ako? Wala na kasi si tatay para magpaliwanag ng lahat. Hindi ko na malayan na bumababa pala ako at diretso sa dining area. Bumalik lang ang aking wisyo dahil sa may nauna pala sa akin doon. Morning, sir. Morning, Miss Olga. Kumusta ka na? Nakialam na ako magtimpla ng kape dito sa kusina mo. Ang bahay na ito ay bahay din ng mga taong malapit sa akin. Hindi rin po ba kayo natulog? Oo, parang namamahay yata ako. Hindi sanay matulog sa bahay ng mayaman. Ikaw, hindi ka yata nakatulog. Oo, preoccupied ako sa mga nalaman ko kahapon. Daig ko pang nalindol ng magnitude 10. Sorry, sir. Hindi ko alam na ganun Ang ang... naging buhay ko sa kanila. Okay lang, tapos ng lahat ng yun. Naiisip ko lang sino ang tunay kong ina, kung nasaan na siya. Kung sakaling makilala mo siya, susumbatan mo ba siya? Kamumuhian? O kaya'y isusumpa mo? No, gusto ko lang malaman kung bakit ganun ang nangyari. Maintindihan ko lang kung bakit siya pumayag na ibigay ako ni tatay sa babaeng yun. Pero hindi ako galit sa kanya.
Gusto ko lang pong maranasan na mayakap ng isang ina. Yun po bang tinatapik ang balikat kapag may failure at sasabihin okay lang yan? Yun po bang kukumustahin kapag nakikitang wala akong kibo? Kaya lang ginagawa mo sa akin. Malay mo, sa mga susunod na araw, makilala mong tunay mong ina. Pwede po kayong mag-day off ngayon kung wala kayong tulog. Baka magkasakit naman kayo. Hindi. Kaya ko. Pwede naman umidlip sa office during break time, hindi ba? Siyempre naman po. Maaga kami sa showroom. Pagkatapos na ayusin ni Miss Olga ang mga accounts ng kliyente ni Oliver kahapon, umalis na kami ni Tata Nicolas. Pinuntahan namin si Mang Edgar, ang welder na kaibigan niya na inorderan niya ng mga gag o busal. Gawa ang lahat sa aloy. Dahil maraming manggagawa si Mang Edgar sa welding shop ay mayroon na silang natapos na 80 piraso. Binayaran ko ang mga natapos na pati ang kapupunan ng aming order. Diretso kami sa mansyon para malaman ang sitwasyon doon. Mabilis ba tatapos ang renovation dito, Dale? Itong unang palapag pala ay tapos na ang kisame at nakabitan na rin ang mga bintana. Sa dami po nila kailangan matapos sa loob ng 1 linggo. Bakit nga pala dalawa ang pinapagawa mong magnetic room? Ang mga lalaking aswang na mahuhuli natin ay hindi isasama sa mga babaeng aswang. Dadami pa ang lahi nila kapag magkasama sila. May katwirang ka. Kailangan nga pala maputol ang lahi ng mga yon. Punta po tayo sa baba nang makita natin matatapos na din. Siya nga po pala, ano kayang pwede natin gamitin panggapos sa mga mahuhuli natin ng aswang? Kasi po kung poses ang gagamitin natin, sabi nyo nga may kakaibang lakas sila. Kaya papag-iwalay nilang mga yon. Ang solusyon lang na alam ko para dyan ay putulin ang mga kamay nila. Makatarungan po kayang gagawin natin kung puputulan natin sila ng kamay? Ay hindi din naman sila nagiging makatarungan sa mga biktima nila. Kasi ang mga kamay nila ay nilalabasan ng matutulis na kung kayang humiwa ng katawan ng tao. Kapag naputol na ang mga kamay nila, kaya nilang pagalingin ang sugat pero hindi nila kayang patubuin pa ang naputol na bahagi ng katawan nila. Maliban na lang sa mga aswang na manananggal. Natapos na ang magnetic room. Sila na din ang gagawa ng sasakyang gagamitin namin. Hinintay naming matapos ang maghapon. Pinanood hanggang sa bumababa na ang mga nagpintura sa bubong dahil nakatapos na sila. 1 araw na lang ang trabahong natitira ng pagsasaayos ng bakod sa paligid ng mansyon. Bago pa kami umuwi, tinawagan ko si Miss Olga kung ano ang nangyari sa maghapon nila. Muli ko siyang inanyayahan na sa bahay na muling maghapunan. Pumayag naman siya. Malapit ka rin pala kay Olga, Dale. Gusto ko lang pong ibalik sa kanya ang mga magagandang bagay na ginawa niya sa akin nung madalas kaming magkita sa eskwelahan. Palagi po niya akong binibigyan ng baon nun. Mabait talaga si Olga. Sayang nga lang at hindi na naabutan ng mga magulang niya na nagtagumpay siya sa buhay niya sa kabila ng mga ginawa nila kay Olga. Bakit po, Tata Nicolas? Ano po bang ginawa nila kay Miss Olga? Tsaka, paano niyo po siya nakilala? Pamangking ko si Olga. Anak siya ng kapatid kong si Benita. Nala ang kabataan niya ay nahulog si Olga sa sitwasyong itinakwil siya ng aking kapatid. Kinupog ko si Olga. Kaya na makatapos siya sa pagkamaestra at nakapagturo ay nagpundar siya ng bahay naming magkamain. Yung bahay na katabi ng kubo ko ay amin yon. Doon lang ako naglalagi sa kubo kapag may nagpapagamot. Hindi naman po pala nagkakalayo ang kwento ng buhay namin ni Miss Olga. Siya may tiyuhin na gaya niyo. Ako naman, may Tita Grace na nanay ni Oliver. Ganun ba? Mabait na bata si Olga. Hindi lang swerte sa pag-ibig. Talagang bawat tao may kanya-kanyang kwento ng buhay. Hello? Yes, Oliver? Kuya, nandito si Tita Sita sa harap ng bahay mo. Ano daw kailangan niya? Hindi ko alam. Nagsisisigaw dito sa gate. Kadarating lang namin dito ni Miss Olga. Hindi ko alam kung paano nalaman itong bahay mo eh. Papapasukin ko ba?
Nagpark ako malayo sa gate ng bahay. Naririnig ko ang malakas na boses ng mag-asawang iskandaloso. Panay ang mura habang kinakabog ni Romy ang gate na bakal. Sa tansya ko, kargado sila ng droga. Nanlilisik ang mga mata at nagtatagis ang mga panga nila. Ano ho bang kailangan niyo sa akin? At dito ba kayo nagkakalat ng pangit yung mga asal? Hoy, wala kang utang na loob. Kung manita ka, akala mo napakain mo na kami. Alam mo, Mang Romy, matagal na panahon ko na kayong pinakakain. Kung hindi pa sapat ang nagawa ko para sa inyo, hindi ko na ho problema yon. Ngayon, ano man ang kailangan ninyo sa akin ay wala akong maibibigay pa sa inyo. Sa laki ng bahay mo, alam kong marami kang pera. Kaya bigyan mo na kami ngayon para makaalis na kami. Ay, makasabad nga lang, hane. Kabibigay lang sa inyo ng 1 milyong kagabi. Naubos na ba? Huwag kang makialam dito, matandang hukluban. Makasabay ka sa akin. Sige ho, subukan nyo. Baka ho kayo nang samayin sa akin sa mga ginagawa nyo. Matagal na akong nagtitimpi sa inyo, kaya wag nyo akong sagarin. Peste kang bastardo ka! Etong matagal ko nang pinipigil, pero pinipilit nyo akong manakit! Hayop ka! Pagsisisihan mo ito! Walang hiya kang talaga, ha? Tignan tayo na. Paghintay ka ng araw na matagal ko nang dapat ginawa sa'yo. Wala na ang mag-asawang Varos nang ipinasok ko ang sasakyan. Bago kami bumaba ng sasakyan, kumuha ko ng isang gag o busal na ipinagawa ko. Naroon sa harap ng bahay sina Miss Olga, Chona at Oliver. Pagpasok namin, walang kumikibo sa kanila. Lumapit sa akin si Miss Olga at hinaplos ang aking likod. Inakbayan ako ni Oliver kaya inakbayan ko din siya at hinaplos ang kanyang ulo. Magkakarap kaming umupo sa salas. Sumandal ako para i-relax ang sarili. Napansin ni Oliver ang hawak kong busal kaya nagtanong na siya. Doon na ako nakabawi kaya pinilit kong ngumiti sa kanila. Ipinakita ko kung paano namin gagamitin ang mga ito. Sakto yan, kuya. Hindi na sila makakakagat kapag may busal ang mga bibig nila. Oo, kapag nakalagay itong busal sa bibig nila, may lock ito sa likod. Hindi nila matatanggal to dahil pati sa baba at buong ulo nila ay matatakpan. Lahat ng aswang na makakasagupan natin ay kailangan maputulan ng kamay. Saka natin sila iipunin sa magnetic room ng mansyon. Paano kapag may idadagdag na aswang sa loob? Di pagbukas ng pinto makakalabas din sila. Hindi. May 2 ban tayong gagamitin na aloy ang loob. Doon natin sila isasakay. At ang likod ng sasakyan ay sakto lang sa pinto ng magnetic room. Bago pa ipasok ang bagong mahuhuli natin, ay kailangan nakaon ng magnet para didikit ang buong ulo nilang may busal sa dingding. Kisa may usasahig nito. Ang bagong ipapasok naman ay agad hihigupin ng magnet sa loob. Kaya wala silang takas sa atin. Matalinong plano mo, Dale. Kaya ko lang naintindihan kung paano gagana ang mga pinapagawa mo. Kailangan natin ngayon ng armas na matalas. Magpapanday ka na din sa kanila ng aloy na itak o kaya'y katana para matibay ang talim. Opo. Ngayon kumain na tayo at ginutom ako sa mag-asawang Varos na yan. Miss Olga, okay po ba kayo? Okay naman, sir. Ikaw, kumusta ka na? Okay po. Oo nga, kuya. Kain na tayo. Kanina pa nagrarambol ang mga alaga ko sa tiyan eh. Makakapusin pa ang sinaing ko sa gutom natin. Sargento, okay ka lang ba dyan? Kanina ka pa walang kibo Gutom na rin kasi ako kaya di na gumagana ang utak ko. Kahit masarap ang nilutong ulam ni na Oliver at Miss Olga, parang hindi ko nalalasahan. Pagkatapos ng hapunang yun, umakyat akong maaga. Hot shower lang ang katapat ng pagod ko. Maaga akong nakatulog ng gabing yun. Bandang 5:00 ng umaga, kusa na akong nagising bago pa tumunog ang alarm sa cellphone ko. Kumuha ko ng backpack at bumaba sa aking armory at kinuha ko ang machete na 28 inches ang haba at inilagay ko sa machete holder. Naglagay ako ng 3 busal sa aking sasakyan at inilagay ko sa bag. Bago pa ako nakalabas ng gate, may tumawag na sa akin. Si Oliver na kanina pa pala ako hinihintay na magising. Madilim yata ang 5:00 ng umaga ngayon Oo nga. Parang uulan nga eh. Parang may sumusunod sa atin. Mayroon nga. Nagja-jogging din. Kuya,
hinto muna tayo. Napansin ko na yan kanina paglabas natin ng bahay. Hindi. Liliko tayo sa iskinitang yan. Tignan natin kung susunod pa rin. Ayun, sa malaking puno natin abangan. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano yan? Parang aswang yata ang sumusunod sa atin ah. Oo, pero alam mo nang gagawin natin ha. Iikutan mo. Kailangan kong mailigay ito sa ulo niya. Kuya, ngayon na! Ungas ko! Kunin mong machete sa likod ko, bilis! Putulin mong kamay at paa! Etong bagay sa'yo! Tinawagan ko si Chona para puntahan kami. Hindi nagtagal, dumating siyang kasama si Tata Nicolas. Halos masuka si Chona nang makitang putol ang mga kamay at mga paa ng aswang. Hindi aakalaing aswang siyang sumusunod sa amin. Normal ang kasuotan niyang parang kami lang. Nang lumapit siyang naniningasing at nagbago ang anyo ng mukha ay natiyak kong aswang siya. Pinabalik ko si Chona sa bahay at kinuha ko ang susi ng mansyon. Sa compartment ng kotse walang humpay ang pagwawala ng aswang sa sakit na nararamdaman niya. Pagdating namin sa mansyon ay itinutok ni Chona ang compartment sa pintong bakal ng magnetic room. Sige, itulak lang natin sa loob. Sarado ng pinto. Tayo sa loob. Gumagana na ba ang mga magnet doon? Makikita natin sa monitor kung gumagana. It's working. Good. Ganyan lahat ang mangyayari sa kanila. Galing! Nakapagkitang mukhang may busal sa dingding. Siyempre, hihigupin ng magnet sa dingding ang metal sa ulo ng aswang. Hindi naman niya matatanggal ang busal na yan kasi putol na ang kamay niya. Pwede rin sa kisame dumikit ang mukha niya. Tingnan nyo. O kaya sa sahig. Sineryoso mong panunugi sa mga aswang, kuya. Hanggang malipo lang lahat sa bayang ito. Ayoko sanang maging brutal sa mga aswang, Sir Jupiter. Pero tama lang sigurong maranasan nila ang hirap at sakit na ipinararanas nila sa kanilang mga inosenteng biktima. Bubuksan ko sa mga tao ang mansyon. Sa dami ng kababayan kong naghihirap ngayon, gusto ko silang matulungan kahit sa malit na bagay o pwedeng pantawid gutom man lang. Sobra naman ng biyayang natanggap ko mula sa may kapal kaya ibabahagi ko sa mga mas higit na nangangailangan. Miss Olga, makipag-ugnayan po kayo sa mayor ng San Mariano. Alamin niyo po kung ilang barangay meron doon. Okay, sir. Pero ang alam ko po ay 27 barangay meron doon. Bakit, kuya? Maghahanap ka pa ng mabibiling bahay? Hindi. May bahay na tayo. Aanhin ko pa bang bahay doon? Gusto kong tulungan ng mga taga ron. Magbibigay tayo ng konting biyaya sa kanila. Maganda po yun, sir. Wala pa naman halos kinita ang mga magsasaka ngayon sa mura ng presyo ng palay. Totoo po yun, Miss Olga. Ang baba ng bili ng palay, pero ang mahal naman ng bigas. Lahat ng bilihin ngayon, mahal na. Marami pang mga kumpanyang nagsasarado dahil nalalugi na. Good. This is the perfect timing for us to help. Okay, tulong-tulong tayo for this task. Miss Olga, ikaw ang in charge sa LGU. Pagkatapos mong malaman kung ilan ang barangay doon, kunin mo na rin ang pangalan ng mga barangay chairman. Kukuhanin mo na rin ang bilang ng mga pamilya. Per household ang gagawin natin pagbibigay ng tulong. Okay, sir. Humingi ka ng tulong sa mga batchmates mong sundalo, Oliver. Kailangan natin ng mga ekstrang tao. Sige, kuya. Kay Chona tayo hihingi ng tulong para sa seguridad. Tiyak na maglalabasa ng mga aswang sa araw na yon kaya dual purpose ang proyektong iniisip ko. Sana lang maging matagumpay. Pagkatapos naming magsarado ng showroom, inihatid namin si Miss Olga sa bahay ko. Bumili muna kami ng pagkain at pinuntahan namin si Tata Nicolas sa mansyon. Maghapon siyang nag-obserba sa unang aswang na naikulong namin doon. Magandang gabi po, Tata Nicolas. Ay magandang gabi rin sa inyo. Kumusta po kayo dito? Ayos naman ako din eh. Nakakahilo lang kasi sa laki nitong telebisyon eh. Maraming kamera ang konektado. Kumain po muna kayo. Ay salamat. Nagugutom na nga ako. Nakita ba sa labas ang mga nakakabit na kamera, kuya? Hindi. Malibang buksan nila ang cellphone at i-on ang camera. Makikita nila kung saan nakalagay. Hidden lahat ang naka-installed na camera dito. Halika dito. Tingnan mo ha.
I-rewind mo lang dito. I-type ang time and date. Makikita mo kung anong nangyari. Sige nga, try natin. 3 o'clock, March 1, then click. Oo nga no. Nakita mo ba kung sino ang pabalik-balik dito sa harapan ng mansyon? Kuya, tingnan mo to. Mag-asawang Varos. Bumibuelo pa si Romy oh. Tignan mo ang maigi kung anong nangyari kay Romy nung umakyat sa pader. Boom! Loko, di na kuryente ka tuloy. Panghas kang masyado. Hayan, nangingisay ka tuloy. Parang si Max to ha. Alas 11 ng umaga, 3 beses nang dumadaan sa harap ng mansyon. May masamang intensyon na naman to. Walang kadalaan, matchechimpuan din kita. Daig pang aswang ng lalaking to ha. Dale, tignan mo rin mga nasa magnetic room. Kapag normal ang mukha niya, yan ang itsura. Namumukhaan mo ba? Si Arturo? Pamangkin ho ni Romy yan ha. Paano naging aswang yan? Kilala mo pala yan, kuya? Baka kaya gusto makapasok ni Mang Romy dito ay alam nilang nandito ang pamangkin niya. Teka lang, hindi kaya aswang din si Mang Romy? Hindi ko naman sila nakakita ng pagiging aswang nung nakatira pa ako doon. Lasenggero at adik sila, pero aswang ay imposible. Ang mga aswang ay umiiral lamang kapag ginusto nilang mambiktima. Kapag nagugutom mo na uhaw sa dugo ng tao. Pero may mga aswang na kayang itago ang kanilang naturalesa sa mahabang panahon. Kung hindi naman kinakailangan. Ano pong ibig niyo sabihin, Tata Nicolas? Tignan mo yung naging bihag dati. Sabi mo nga ay kilala mo, pero hindi mo alam na aswang pala. Lumaki siyang alam na hindi kanila kadugo, kaya maingat ang mga kilos niya. At maaaring hindi pa lumalabas ang pagiging aswang niya noong bata pa siya. Ngayong maaaring nagugutom na siya at nauuhaw, kaya inaalipin na siya ng pagiging aswang. Kayang magtago ng aswang ng kanyang naturalesa, lalo pat may personal siyang kadahilanan. Noong bata pa akong nakatira kay Sita at Romy, madalas na karne ang ulam nila. Pati ang pulutan kapag nagiinuman sila ng alak ay karne pa din. Kahit natakaw ako sa mga iniihaw nila, hindi nila ako pinakain na mga yon. Paborito nga nilang lutuin noon, dinuguan. Pero hindi naman siguro sila aswang. Kapag nagiinuman kasi sila at gumagamit ng droga ay umaalis na ako ng bahay dahil ayokong mapagdiskitahan ni Romy. Nanlalaki ang mga mata nilang mapupula saka sila nagkukulong sa kwarto lalo na at madalang umuwi si tatay doon. Tinapik ako ni Oliver sa balikat kaya bumalik ang pansin ko sa kanila. Activated ang lahat sa mansyon kaya hindi mapapasok ng sino man. Gumawa kami ni Chona ng club sandwich at vegetable salad. Kain muna tayo. Salamat po, Miss Olga. Oh, hay ng vegetable salad. Kain kayo. Maganda to. Light meal sa gabi. Ipaglagay mo naman kasi si Oliver sa plato, Chona. Kuya talaga. Baka isipin ni Chona nagpapababy pa ako niyan eh. Hindi ba? O, Tata Nicolas, mauna na po kayo. O, hayan na Oliver. Ikaw, Dale, hayan. Ay salamat, Sargento. Ay mukhang masarap ito ah. Ay, masarap po talaga. Nakakapogi pa po yan. Sandali lang. Kukuha ako ng tubig. Ano kaya nangyari kay Miss Olga? Masyadong tahimik. Sundot ko ha. Nanibago ako kay Miss Olga. Hindi niya namalayan na nasa likuran na niya ako. Dinig ko ang mga impit niyang paghikbi. Mabagal ang bawat kilos niya. Tumikhim ako para ipaalam na nandoon ako sa likuran niya. Paglingon niya ay kita ko ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Nilapitan ko siya at tinakbayan para mapagaan ang kanyang loob. Nang yakapin ko naman siya ay humagulgol na tumawag ng pansin ng mga nasa salas. May problema po kayo, Miss Olga? Kung may bumabagabag sa inyo? Bumabagabag? Oo. Dala ko to sa dibdib ko sa loob ng 30 taon na. Baka po may maitutulong ako para gumawa ng problema mo. Hindi ko alam kung... Baka ngayon na ang tamang oras, Olga. Baka ito na ang hinihintay mong pagkakataon.
Natatakot po ako, Tata Nicolas. Baka isumpa nila ako. O di tanggapin mo. Ano man ang maging pagtanggap nila. Biktima ka din ng mga sirkumstansya. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Tungkol po ba ito sa dalawang anak niyong itinago sa iyo ng lalaking pinagkatiwalaan niyo? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Pasensya na po. Nabasa ko kasi ang diary niyo. Actually, napulot ko yon sa meeting room. Itinago ko lang sa drawer at naghintay akong may maghanap. Wala naman naghahanap kaya pinakialaman kong basahin. Sorry, Miss Olga. Ano pong nangyari sa mga anak ninyo? Okay lang po na wag niyong sagutin kung magbigat sa loob ninyo, Miss Olga. Olga, anak. Kapag nilamong ka ng takot at alinlangan na italo ka, baka magpantay ang mga paamong hindi nila nalalaman ng katotohanan dahil ayaw mong magsalita. Mahabang katahimikan ang namagitan sa aming lahat. Matagal na umiiyak si Miss Olga kaya walang kumikibo sa amin. Nang mapawi ang pag-iyak niya ay tumitig siya sa akin at kay Oliver. Sa kanya sinabing, "Ako ang inyong ina." Halos mabingi ako pero noon pa man may iba na akong nararamdaman sa kanya. Lalo na kapag nakikita niya akong pumapasok na halos hindi na nagpapalit ng damit o kaya walang makain kapag recess. Ganun pa man, gusto kong malaman kung paanong nangyaring napunta ako sa mga Varos. Ginahasa ako ng ama niyo. High school ako noon. Hindi ko akalaing magbubungang kahayupang ginawa niya sa akin. Nang lumaki na ang tiyan ko, ay pinalayas at tinakwil ako ng aking magulang. Nang malaman ni Miguel na nabuntis niya ako, ay kinidnap niya ako at itinago hanggang maipanganak kita, Dale. Noong mga panahong yon, hibang na hibang siya kay Sita dahil sa alak, sa droga. Kinuha ka niya sa akin at nakisama kay Sita. Halos mabaliw ako nang kakahanap sa iyo, pero hindi kita matuntun kung saan kanila dinala. Sorry, patawarin mo ako, anak. Kaya po palangga ng loob ko sa inyo. Si Oliver po. Oo, kapatid mo siyang tunay. Sa ama at sa inay magkapatid kayo. Sa paghahanap ko sa iyo muli kaming nagkita ni Miguel. Pinangakuan niya ako ibabalik ka sa akin kapag pumayag ako makisama sa kanya. Isinugal ko ang sarili ko sa kanya sa pag-asa makikita kitang muli. Napabayaan ko ng sarili ko sa pangaamo kay Miguel hanggang pinagbuntis ko si Oliver. 3 buwan akong buntis nang umalis ang ama niyo at nang bumalik siya, nakapanganak na ako. Paano po ako napunta kay Nanay Grace? Ninakaw ka niya sa akin. Tuluyan akong nawala sa katinuan. Si Tata Nicolas, siya lang ang tumanggap sa akin. Ang mga katangahan ko itinuring niyang kahinaan ko. Dinala niya ako sa mental facility. Doon ko binuno ang 6 na taon hanggang sa gumaling ako. Patuloy akong naghanap sa inyo hanggang sa makita ko si Miguel na kasama si Grace. Magpinsan kami, kaya sa kanya ko mismo nalaman na anak ni Miguel si Oliver sa ibang babae. Mula sa petsa ng pagbibigay ni Miguel kay Grace, nakumpirma kong ito ang bunso kong anak. Meron pala silang relasyon, kaya madalas akong palihim na nandun sa harap ng bahay ni Grace. Kaya nakikita ko si Dale na dinadala ni Miguel. Bakit po? Bakit hindi ko kayo kinuha sa kanila? Wala pa akong kakayahan na buhayin kayong mga anak. Kalalabas ko lang ng mental facility. Walang trabaho. Walang maipapakain sa inyo. Umuwi ako kay Tata Nicolas at tinulungan niya akong ipagpatuloy ang pag-aaral hanggang makatapos ako. Baka kagaan sa loob mo ang ilabas ang bigat na dinadala mo. Ngayon, nasa kanila na kung tatanggapin ka nila o hindi. Saan ka pupunta, Olga? Alam ko naman ho na hindi nila ako matatanggap na ina. Kaya iiwanan mo kami? Ayaw niyo ba sa amin ni Kuya? Hindi niyo ba kami yayakapin, Nanay? Mga anak ko, ay kitagal kong nangulila sa inyo. Sorry, mahina ang nanay niyo. Buo na ang pagkatao naming magkakapatid. Nandito na ang tunay naming ina na biktima rin ng taong mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Si Miguel Hermando Diboda, ang aming ama. Mahigpit na mga yakap, halik sa noo at paghaplos sa likod ng pag-aamo ang naramdaman ko ngayon.
Masaya kaming natulog na kasama si nanay sa aking kwarto. Pareho kami ni Oliver na parang mga batang nakayakap na nakatulog sa tabi ni nanay. Ginising kami ni Oliver na mga tapik sa braso at halik sa noo. Panibagong araw, panibagong simula. Sarap talaga ng may nanay bro. May naghahanda ng almusal. Oo nga, kuya. Kumain lang kayo. Chona, heto pang ulam mo. Opo, at tita na po itatawag ko sa inyo ngayon. Kaya po pala, magkakawig kayong tatlo. Oo, tama ka, Chona. Magkakahiwig nga sila. Pero itong magkapatid magkamukha talaga. Nay, pahinga na lang po kayo dito sa bahay. Nako, kailangan ko pang hasaing mabuti tong kapatid mo. Oo nga, Nay. Dito na lang kayo sa bahay. Hindi pa ngayon ang pagpapahinga. Meron pa tayong project na kailangang gawin. Anyway, napag-usapan namin ni Chona yun kagabi. Maganda yung iniisip mong project. Count me in. Salamat, Nay. Kontakin na po natin ang mga supplier ng goods na ipamimigay natin. Okay. Kailan bang target date mo para ipa-deliver lahat ng mga ilalagay natin sa food pack? April 10 po, Nay. Sige, mag-send ako ng email sa supplier. Nagsimulang dumating ang mga order naming mga local products na dilata, noodles, kape, asukal at bigas na isasama namin sa food box. Lahat ng delivery ay doon sa mansyon. Malaki ang salas doon kaya maginhawang kumilos. Nung simula ay kami lang ang nag-aayos ng food box. Pangalawang araw dumating na ang mga batchmates ni Oliver. At ang pangatlong araw kasama na ni Chona ang ilang pulis. Napabilis ang pag-aayos namin ng mga ipamimigay sa mga taga rito at sa mga katabing barangay. Unang araw ng pamamahagi ng food box. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayo. Ang mga food box po na ipapamahagi namin ay sponsor po ng DH Group. Wala pong interes sa politika at walang anumang kaugnayan ng aming kumpanya sa politika. Ito po ay tulong na mula sa puso at walang bahid ng pag-interes sa politika. Salamat po kay Barangay Chairman Di Masalim sa pakikipagtulungan at salamat din po pala kay Mayor sa inyong pagdating. Hindi ko na po ipapakilala ang head ng DH Group at mahihain po, bago pa naman. Yun nga mukhang nilukot na mabuti, matapang ang ako pong salita Mayroon pong stab ang bawat sambahayan, kaya po walang mga ubusan. Pumila lang po. Maraming salamat po. Tigas din ang mukha nitong si Mayor. Matalas din ang pangamoy ng malamang mamimigay ng tulong dito, biglang susulpot at nagre-request pang magtalumpati. Mabuti nga maagap si nanay. Mga makikipagsabayan yan syempre sa publicity. Huwag po kayo magtulakan. Lahat po may stop. Makakakuha po kayo. Dito po muna ate. Kuya, ayan o, isang box ng groceries at yung bigas po dun sa mga pulis yung kukunin, ha? Doon po yung bigas, kuya. Nay, pagkatapos po nito, saan na tayo tutuloy? Sa Barangay San Miguel na. Kung may oras pa, sa San Mariano na. Marami naman ang nakakarga sa truck na bigas at food box. Sige po. May hinahanap ka bang hindi mo makita, anak? Nay, hinahanap ko po kasi yung kaklase kong taga rito nung elementary. Si Nestor Suga at si Gilbert Kalapok ba? Opo, Nay. Paano nyo nalaman? Hay ng dalawa sa truck ng bigas. Tagabuhat ng mga bigas na ibinababa. Nalaman nilang proyekto mo ito, kaya nagboluntaryo silang tumulong. Natutuwa sila at sa batch nyo raw ay may yumaman na. Puntaan ko lang po sila, Nay. Masayang makita ang mga dating kaklase lalo na ang mga kasama ko palagi sa pagtatanim ng palay kapag walang pasok sa eskwela. Barkada kami noong mga bata pa. Niyakap ko sila pero naiilang kasi daw ay pawisan sila. Pero bakas ko ang saya sa kanilang dalawa. Nang matapos ang pamamahagi ng mga tulong namin ay nag-anyaya sila sa amin na pumunta sa kanila. Nakita ko ang pamumuhay nila na gaya ko din noon. Magsasaka silang pareho pero hindi kanila ang ginagawa nilang bukid. Kaya inalok ko silang magsaka ng lupaing nasa likod ng mansyon. Natuwa ang dalawa kaya nang lumipat kami ng barangay, kasama pa rin sila. Maaga kaming nakatapos ng pagmamahagi sa San Miguel kaya tumuloy kaming lahat sa San Mariano.
Mabilis ang distribusyon dahil organisado ang lahat. 4:00 pa lang ng hapon kaya pumunta kami sa mansyon at doon na dumating ang mga pagkaing in-order ni nanay para sa lahat ng mga sumamang voluntaryo. Kumain lang kayo ha. Maraming pagkain dito. Napansin kong wala sa mga nakapila kanina. Sa San Miguel sila Sita at Romy. Malamang po na nagtatago na sila. Abay bakit? Sino ang naghahanap sa kanila? Mga pulis at mga sundalo po. Sila pala ang drug dealer dito sa bayan natin. Natutup sa isang buy-bust operation ng mag-asawa. Pero ikinagulat ng mga sundalo ay nang dali na silang dalawa sa kampo, wala na sila. At posas na lang ang nakita nila. Sinasabi po ni Gilbert at Nestor kanina na pati daw po si Arturo ay nawawala din. Kaya pala kahit hindi ka lulusong sa bukid, classmate, may itak ka sa baywang. Gusto nyo bang makita si Arturo? O sige, pagkatapos kumain ay ipapakita ko siya sa inyo. Nagulat ang mga sundalong kaibigan ni Oliver at mga pulis na kasamahan ni Chona nang makita nila ang aswang na nasa loob ng magnetic room. Pero hindi sila Gilbert at Nestor. Alam nilang aswang ang lahi ng mga ito. Takot ang mga taga-baryo sa kanila kaya walang kapitbahay at halos sa bukid ang bahay nila. Noon ko naisip na kaya pala ang magkamag-anak na yon ay sa kabilang barangay nakatira at malayo sa mga taga-baryo. Sinabi ko sa kanila ang plano naming manugis ng mga aswang kaya ipinagawa ang magnetic room. Natuwa ako nang sumang-ayon sila at handang makipagtulungan lalo na sina Nestor at Gilbert. Kaya bumuo kami ng isang proyektong alam kong maaakit ang mga aswang. Maluwang ang gradas nitong mansyon sa harapan hanggang sa tagiliran. Kasabay ng house blessing ang medical mission. Bukas na lahat ang gagawin natin. Tama. Ang mga adik kapag nag-positive sa test, hulihin na agad. Hindi naman nila malalaman na drug test ang gagawin sa kanila eh. Dahil ang kampanya natin, blood donations. Oo, ang mga aswang ay mga ngasim kapag nakakita ng dugo. May suggestion si Gilbert kanina. Sana daw lahat ng sasama sa medical mission ay mga pulis at sundalong doktor, nurse at medtech para sanay sa labanan. Sanay humawak ng mga armas. Pero mga sir at ma'am, na hindi natin goal ang patayin sila. Goal nating ikulong sila hanggang bawian sila ng buhay. Oo, maganda nga magdosa muna sila bago matoda sa mga hinayupak na yon. Gagawa tayo ng mga ads at campaign. Dapat pala lahat ng sasama sa medical mission na to, armado. Oo, lahat pati ang mga ngasiwa sa pagbibigay ng mga pagkain armado din. Pupundoan ko ang proyektong to hanggang maging payapang matulog ng walang kinatatakutan o kaya'y maglakad sa daan ng walang pinangangambahan. Mabilis lumipas ang oras kapag maraming pinagkakaabalahan. Hindi namamalayan 3 araw na ngayon mula nang matapos ang pamamahagi namin ng tulong. Patuloy ang mga kampanya sa radyo at paglalagay ng tarpaulin sa mga main roads. Mabuti na lang walang reklamador sa pamilya ko pati si Chona ay diretso sa bahay para makatulong sa paghahanda ng mga itak at hunting knife na ipinagawa namin. Maganda rin ang resulta kay Oliver dahil kahit maghapon sa showroom, walang angal lalo na kapag nakikita si Chona. Ang ganda ng designs ng mga hunting knife na to, Dale. Mahal siguro paggawa mo dito, ano? Medyo nakamura kami ni Lolo Nicolas sa mga itak at hunting knife na yan. Maramihan kasi. Tsaka kilala ni Lolo. Matitibay ang mga gawa nilang mga itak at mga kutsilyong ganyan. Nag-e-export pa nga sila eh. Kasama na itong mga leather holders sa mga binayaran mo, kuya. Oo, package deal na yan. Maghugas muna kayo ng mga kamay nyo nang makakain na muna tayo. Oo nga, at ako'y kanina pa nagugutom. Oh, tayo na mga apo, kumain na muna tayo. Bukas na ang araw ng medical mission kaya abala kaming dinadala dito ang lahat ng mga kakailanganin. Ngayon pa lang dumating na ang mga doktor at nurses na makakasama namin. Kasama na din ang mga sundalong na-request namin. Nasa unang palapag ako at nakikita kong abala ang lahat sa pag-aayos ng mga upuan, mesa at hindi nagtagal pumasok ang sasakyan ng catering services. 8 lalaki at 1 babae ang bumaba sa service na yon at naghain ng pagkain para sa mga nagtatrabaho.
Pero hindi nagtagal, ang isang catering service din ang dumating. Nakasunod si nanay. Kaya bumaba ako kasi parang may mali. Kinambatan ko ang mga armadong sundalo na lumabas kami. Sandali lang mga sir. Wala akong order na pagkain sa catering nyo. Baka nagkamali kayo ng nadeliveran. At saka, lahat ng inihain yung pagkain, hindi namin kinakain. Lock na ang gate, kuya. Oh, ngayon nagtitinginan kayo. Oliver, dating gawi. Maghanda ka ng siyam. Sinabi mo eh. Humahaba mga kuko nila. Oliver, bilisan mo! Susugod ng mga alimaw na to! Pipilayan kita. Sa kamay at palang patamaan! Isa ka pa! Ikabot mo ang busal sa bibig nila at ipapasok natin sa special na silid para sa kanila. May tama ng baril ang mga hita nila at pati ang mga kamay. Pinutulan namin ng mga kamay at paa ang mga halimaw na yun. Itinutok namin sila sa pintuan at nang ion ang pinto, tuluyang hinihigop ang mga aswang na lalaki sa loob. Sa isang kwarto doon namin tinapon ang babaeng aswang. Sinuri ng doktor ang dala nilang pagkain at nakitang may component ng pampatulog at pampatigil ng tibok ng puso. Ibinaon namin sa lupa ang mga pagkain at lalagyang ginamit nila. Nagpalipas lang ng ilang oras ng pamamahinga. May mga nag-akyatang aswang sa pader, kaya nabulabog kaming lahat. Sa hita muna natin patamaan. Kung magkakalanganin tayo, tudasin na! Ang dami nila, kuya! Haya na sila! Oliver, ang mga busal, kuhanin mo na! Natutupo ka mga tinatamaan ng bala mo, Dale! Oo, Lolo. Silver bullet po ang bala ng baril ko. Kapitan ng busal ang mga bumagsak na yan. Putulan ng mga paa at kamay. Nang humupa ang putukan, ang mga nabusalang aswang ay naipasok na sa magnetic room. Ang mga natamaan ng bala ko, naabo na. Mas naging alerto ang mga sundalo at kumalat sila sa paligid ng mansyon at lahat sila ay mayroon ng mga dalang gag. Sinadya kong buksan ang gate para malayang makapasok ang mga aswang. Habang nakakubli ang karamihan, kinuha ni nanay ang hose ng tubig at nilinis ang mga dugong nasa sahig. Hindi pa nangangalahati ng nalilinis, 3 mukha ng mga taong pamilyar ang pumapasok sa malaking gate kasunod ng ilang pang mga lalaki at babae. Dale, bayaran mo ako at makikilala mo ang tunay mong ina bago ka mamatay dito sa mansyon mo. Magkano naman ang kabayaran gusto mo, Sita? Bastos ka rin ano? Sita na lang ang tawag mo sa taong nag-aruga sa'yo. Pero okay lang. Bigyan mo ako ng 10 milyon at itong mansyon mo. Hindi ka lang talaga gani doon, dupang ka pa. Pera? Wala akong maibibigay sa'yong pera. Wala na, ubus na. Pero itong mansyon, maibibigay ko sa'yo. Maganda naman at inayos mo na itong bahay namin. Siguro naman ay ubos na ang mga ibis dyan. Dito ko dadalhin lahat. Lahat ng mga bibiktimahin mo, aswang ka! Hindi basta bibiktimahin. Pagsasawaan muna namin bago sainin ang kanilang dugo. Gaya ng ginawa ko sa asawa mo, sa ina-inahan ni Oliver, at sa ama niyong walang hiya. Ikaw pala yun? Ungas ka! Ikaw palang hayop na gumawa nun! Ako mismo, at wala nang iba. Kung ganon, magbabayad ka! Yan ang nababagay sa'yo! Maunas kayo! Babaeng talipantas ka! Malinis na ang paligid ng buksan namin ang gate sa mga taong gustong mag-donate ng dugo, magpa-check up at magpabunot ng ngipin. Natupad naman ang pangarap ni Sita na tumira sa mansyon. Yun nga lang magkabukod sila ni Romy ng kwarto dahil ang kasama ni Romy ay si Max. Si Lolo Nicolas ang nakatira dito sa mansyon. Kaming 3 nila nanay ay magkakasama sa bahay ko. Si Chona naman ay kasintahan na ni Oliver. Ako naman ay ini-enjoy ko ang pagiging single. Baka hindi pa ngayon ang panahon para umibig akong muli. Kapag daw may magandang itinanim, may magandang aanihin.
Maraming salamat po Sir Jupiter sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para maibahagi ko ang aking karanasan at sana po ay kinapulutan ng aral. Muli po ako si Dale. Maraming salamat at more power. Salamat din sa iyo Dale sa pagbabahagi ng iyong kwento sa amin. Nakakatuwa na ang biyayang nagkaroon ka ay hindi mo ipinagdamot sa maraming taong nangangailangan. Naging bukas ang puso mo sa pagtanggap sa iyong ina. Kahanga-hanga ang tibay ng iyong loob na bigyan ng katarungan ang iyong mahal sa buhay. Kayo po, mga dear listeners, baka meron din kayong kakaibang kwento tungkol sa mga aswang na kapupulutan ng aral. Pwede niyo po itong i-share dito sa amin. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa iba pa naming channel, Kwentong Takip Silim, Aswang Diaries, Aswang Radio, Aswang Confessions, Miss Amy, at Miss at Mr. Love. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat.